Hallelujah. Dito sa Luke chapter 15, verse 1 hanggang 32. Basahin po natin mga kapatid about the prodigal son. Ito mga kapatid. Sabi dito, nagsisilapit nga sa kanila ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. Saan na makinig mga kapatid? Sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. At ang mga Parisiyo at gayon din ang mga eskriba at nagagulong-gulungan na nagsabi, tinatangkap ng taong ito ang mga makasalanan at sumalo sa kanila. Kasi po mga kapatid, haleluya, ang Panginoon ay nakisalo doon sa mga makasalanan na pinagbabawal yan doon sa mga Hudyo mga kapatid. At sinabi sa kanila, kalinghagang ito, sinabi natin Panginoon, ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang siyam na kutsiyam at ilang hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kaniyang masusumpungan. At pagka nasumpungan niya ay pinapasaan niya ang kanyang balikat na natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kapitbahay na sabihin sa kanila, makipagtuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawawala. Amen? Sinasabi ko sa inyo na gayon din makakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na putsiyam na taong matutuwid na nangangailangan ng pagsisisi. Kayo manalangin, Panginoon, sinasamba ka namin, sinupuri ka namin. Salamat po sa ako nito sa pagbabasa ng mga salita. Hallelujah. Kasi mo ito, Panginoon, yung makapangyarihan na hallelujah. May Panginoon God, hallelujah, at gamitin mo yung abang linggo sa hapon na ito, Panginoon God, hallelujah. In the name of Jesus we pray. Amen. So pwede na kayo makaupo mga kapatid. So salita ng Panginoon ay nagsabing getting away from God. So lahat tayo mga kapatid ay nahiwalay tayo sa presensya ng ating Panginoon. Bakit mga kapatid? Dahil po sa ating pong mga kasalanan. Amen. Amen? Amen. Dahil po sa ating pong pagkakasala mga kapatid, ay nawalay po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Nagpasimula ito mga kapatid sa ating pong mga ninuno po na walang iba po si Adan at saka si Eva. So, saan nagmula ang ating mga kasalanan? Ay doon po yan sa kanila mga kapatid. Noong sinabi ng Panginoon sa isang hardin mga kapatid na walang iba kayong kakainin sa mga prutas na yan. May pinagbabawal siya ng isang prutas mga kapatid. Nakakainin doon mga kapatid. Pero anong ginawa mga kapatid? Hallelujah. Sila po ay natukso. Sila po ay natukso mga kapatid ang isang babaeng si Eva at tinakain niya ang kanyang asawa mga kapatid. Hallelujah. At doon po nagpasimula ang kanila pong kasalanan. Amen? Amen. Praise God. Kaya, nung time na mga kapatid, hallelujah, nung nakagawa sila ng kanilang pagkasala, ay hinahanap sila ng ating Panginoon. Ha? Hinahanap sila ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nila, Adan, Eva, tinawag sila ng ating Panginoon. Nasaan kayo? Hindi po sila nagpakita mga kapatid sa ating Panginoon. Sumagot sila, pero hindi sila nagpakita. Sabi, narito kami Panginoon. Sabi niya, bakit kayo nagtatago? Ang sabi nila mga kapatid, dahil sila po ay nagkasala. No? Dati po mga kapatid, hallelujah, wala pong malisya ang tao. Ha? Lahat po mga kapatid, hallelujah, parang inosente ang lahat ng mga tao. Dahil hindi po sila nagagawa po mga kapatid ng pagkakasala. Pero nung kinain nila ang prutas na yun mga kapatid, hallelujah, ang sabi nila ay mansanas daw yun.
Yan ang sabi ng magsanas na yun. Hallelujah, ay doon po sila mga kapatid nagkaroon una ng disobedience sa ating Panginoon. Nawalay sila sa presensya ng ating Panginoon. So, kung babasahin natin dito mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon ay, kung sabi dito sa verse 2, sa verse 1 muna, sa 15 ng Lucas, nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalan upang makinig sa kanya. At ang mga Parisiyo at ganoon din ang mga eskriba ay nagulong-gulungan ng kasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo. Ibig sabihin mga kapatid, nakikisalo siya sa kanila. No? Pumunta siya doon mga kapatid, ang ating pong Panginoon, pumunta doon siya sa mga makasalanan at nakisalo siya doon mga kapatid. So nakita sila ng Parisiyo at nagbulong-bulong siya. Sabi na, di ba, ang tao na yan ay isang Kristiyano. Bakit siya pumunta doon? Bakit siya nakisalo doon sa mga makasalanan? Hallelujah. May binanggit ang Bible mga kapatid na nagsabi, ang mga walang sakit ay hindi yan nangangailangan ng manggagamot. Sino sa inyo dito nang walang sakit? Tapos pupunta kayo doon sa doktor, doktor, gamutin mo ako. Anong sakit mo? Sabi na wala akong sakit daw. Wala akong sakit ko. Sabi ng doktor, may sakit ka sister, may sakit ka. Wala kasi magpagamot ka sa akin. Binanggit ng Bible yan mga kapatid, hallelujah, na hindi po nangangailangan ang mga walang sakit ng doktor. Ang mga may sakit mga kapatid ang nangangailangan ng doktor. Ganun din yan mga kapatid, hallelujah. Ang mga makasalanan ay nangangailangan yan ng kaligtasan. So, bakit mga kapatid pumunta ang ating Panginoon? Doon mga kapatid, sa mga taong makasalanan, hindi doon mga kapatid, hallelujah, na siya po ay nakahalubilo doon mga kapatid. Hindi yun ibig sabihin na siya po ay gumawa ng mga kasalanan. No? Ibig sabihin niya mga kapatid, para niya ma-witness, para niya mabahagian ng salita ang mga taong mga makasalanan. Amen. Amen. Hallelujah. Sa pioneering church mga kapatid at sa baguhan na church mga kapatid, ang ating pong ano dito ay lapitan natin ang mga makasalanan mga kapatid. Bahagian natin ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Upang sila po mga kapatid ay maligtas. Upang po sila mga kapatid ay makapagsisi sa kanila pong mga makasalanan. Sa ilang pong mga kasalanan mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nito, alin tao sa inyo na kung mayroong isang daang tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang siyam na putsiyam sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya ito ay pinapasan niya sa kanilang balikat at natutuwa. Hallelujah. Isa ako sa tupang nawawala na hinahanap ng ating Panginoon. Isa kagaw sa isang tupang nawawala. Hallelujah. Na hinahanap ng ating Panginoon. Isa kayo sa isang tupa na nawawala, na hinahanap ng ating Panginoon. Upang madala kayo sa presensya, pamadala ako sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nung ako pa ay makakasalanan mga kapatid, hallelujah, mayroong tao na hindi nagsawang
pagbigay ng salita ng ating Panginoon hanggat sa ako ay makakilala ng lubusan sa ating Panginoon, hanggat sa tinawag ako ng ating Panginoon. Amen. So, kung hindi sa lumapit dahil ako ay makasalanan, mga kapatid, kung hindi niya ako nalapitan, kung hindi nila ako nalapitan dahil ako isang makasalanan, hindi sana ako ngayon hallelujah, bahagi din sa inyong salita ng ating Panginoon. Amen. So, kailangan natin ang mga makasalanan na makakilala sa ating Panginoon para din po, mga kapatid, sila po ay mga ligtas. Dahil ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na isa man sa atin ay mahiwala sa presensya ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, hallelujah, hallelujah, binanggit niya dito, aling tao sa inyo, ano kung meron isang daang tupa, nawawala. At mawala ang isa sa mga iyon ay hindi iiwan ng siyam na putsiyam, hallelujah, upang hanapin. No? Ang ibig sabihin, mga kapatid, mahalaga ang bawat isang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Mahalaga ka! Mahalaga ako sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nung wala ako, mga kapatid, hallelujah, nahiwalay ako sa presensya ng ating Panginoon, hinahanap pala ako ng ating Panginoon. Hallelujah! Nung pinag-pray dito, mga kapatid, hallelujah, may nag-comment sa akin dito, sabi niya, Nana, ang parahubog. Ang parahubog ni Adto. Nana, kawatag manok. Ha? Nana, para panangko. Amen. Nana, ang mga kasalanan na aking ginagawa, nana siya, gitawag, hallelujah, sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay kayang magbago sa buhay ng tao. Hallelujah. Dahil walang matigas na puso, mga kapatid, na hindi kayang matablan sa salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Malala ko lang sa mga, wala pa kami sa ating Panginoon. Yung pa, hinahanap pala kami ng ating Panginoon. Dahil kami nahiwala sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Habang nagpa-Bible study sila, mga kapatid, ay kami naman nandoon kami sa labas. No? Nagtatatagay-tagay kami doon. Masaya ang pakiramdam. Sa una pa lang pero kinabukasan, nandoon yung mga pagsisisi. Gusto sabihin natin na nung isang yung talagang lasing ko kapag no? Sabihin mo, hindi na talaga ako iinom. Pero pag nawala na, inom ka na naman. No? Yan ang isang kasalanan yan, mga kapatid. Pero yun, sa mga time na yun, mga kapatid, hallelujah, ay hinahanap pala ako ng ating Panginoon. No? Ang sabi niya ito, mga kapatid, hallelujah, sa isang daan, importante sa kanya, mahalaga sa kanya, mga kapatid, ang isang kaluluwa. Iniwan ng Panginoon, mga kapatid, ang 99, no? At hinahanap niya ang isa. Isa kayo, isa ako, mga kapatid, sa hinahanap ng ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 At pagka-uwi niya sa tahanan, tinitipon niya ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga kapitbahay at sabihin sa kanya, magipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking nawawalang tupa. Amen? Ali kayo. Sabi ng Panginoon, nakita ko na siya. Amen? Nakita ko na si Alvin. Nakita ko na si Victor. Halik kayo. Halik kayo dito. Nasumpungan ko na sila.
ang mga tupang nawawala. Hallelujah! At sinasabi ko sa inyo, gayon din, makakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi na 99 na tao matuwid na di nakakailangan ng mga pagsisisi. Alam po ba niyo mga kapatid, sa isang kaluluwang magsisisi ay laksang-laksang mga anghel na katuwaan sa langit. Amen. Amen. So, ang sabi nito, alinbagang babae na may 10 putol na pilak na kung mawawalan siya ng isang putol ay hindi baga mapagpapanigas siya ng isang ilawan at mawawalan siya ng bahay at hanapin masikap hanggang sa ito'y masunumpungan. At pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, magipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos na dahil sa isang makasalanang magsisisi. Amen. Hallelujah. 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 Sa verse 11, dito na tayo mga kapatid. Introduction pa lang yun. No? At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Ito yung prodigal son mga kapatid. Hallelujah. At sinabi sa kanyang ama, ng bunsong ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng inyong kayamanan na ukol sa akin. At binahagi niya sa kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang sa kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan at paluging pamumuhay. At ang nagugulas niya lahat, hallelujah, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain yaon at siya ay nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at ikisama sa isang mga mamamayan sa lupain yaon at sinuko niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niya mabusog ang kanyang tiyan at nang ipapakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Ano to mga kapatid? Ito yung ang prodigal son. Ha? Ang prodigal son mga kapatid, hallelujah, ito yung tao na ibig sabihin nandito na siya sa loob. Sa loob na siya sana. Pero siguro, hindi siya tawag dito mga kapatid, kumbaga, lumabas siya mga kapatid. No, lumabas siya mga kapatid. Hallelujah. Nung paglabas niya mga kapatid ay kumuha pa siya. Hiningi pa niya mga kapatid ang kanyang parte doon mga kapatid. Hallelujah. Bilang pamana sa kanya pong mga magulang. So, ibig sabihin kapatid talagang siya, humihiwalay siya sa kanyang ama mga kapatid at hiningi pa niya mga kapatid ang kanya pong mana. So, ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, at siya po ay naglakbay. No? Naglakbay siya doon mga kapatid. Paglakbay ng mga kapatid ay ginasta niya ang kanya pong mga lahat na kanya pong pamana ng kanyang ama. Sa anong tawag dito? Sa paluging mga kapatid. Sa paluging paggasta. Waldas. Ibig sabihin talagang waldas siya. Winaldas niya mga kapatid ang kanya pong namana doon mga kapatid. No? At pagkatapos dito, sa verse 14, at magugol niyang lahat na
na nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya ay nagpasimulang mangangailangan. So, nung napuntahan niya mga kapatid, nagsimula naman ang malaking kagutom at naubos ang kanya pong kayamanan. No? Naubos ang kanyang minana mga kapatid. Hallelujah. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon. Nakisama siya. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Ibig sabihin mo sa kanya pong pagwaldas, naubos lahat ang kanya pong pera. Ang kanya pong mana, naubos lahat mga kapatid. So anong ginawa niya? Nagpaalipin siya noon mga kapatid. So, hanggat sa nagpaalipin sa ano niya doon mga kapatid, siya po ay taga-pag-alaga ng baboy. Malala ko yung may binanggit si pastor sa akin, sabi niya, Brad, mangaral ka doon sa Amadeo, Brad, doon ka na sa Amadeo kasi sabi ko sa kanya, paalam na kasi ako kay pastor, sabi ko, pastor, uuwi na ako sa probinsya, pastor, kasi magkalaga na ako doon ng baboy. Sabi niya, huwag Brad, sa Amadeo ka muna, Brad, magkano ka muna doon sa Amadeo, tulong ka muna doon. Sabi ko, Amen? Mas mahalaga kayo kaysa baboy sa 400 kilo sa baboy mga kapatid. Amen. Hallelujah. Saan na ba tayo? Baboy. Sa baboy. No? Praise God. Ito sa verse 14. At nang magugugol na diyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya ay nagpasimulang mga kailangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya na kanyang mga parang upang magpapakain ng mga baboy. Ito na, nag-alaga sa doon mga kapatid ng baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipapakain ng mga baboy at walang taong magbibigay sa kanya. Gusto sana niyang mga kapatid, kumain ang mabusog sana siya. Pero walang tao na magpapakain sa kanya mga kapatid. Magtindig ako, sabi niya. At pumaroon sa aking ama at aking sabihin sa ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Amen? So, anong aral dito mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. No? Noong wala na siyang kumbaga mapuntahan mga kapatid, ay bumalik siya sa kanya pong ama. Sa kanya pong tahanan mga kapatid. No? Sabi niya, magtindig ako. Dahil doon sa kanyang napuntahan mga kapatid ay matapos linaldas ang kanya pong mga mana doon mga kapatid, ang kanyang pera, ang kanyang mga ari-arian mga kapatid na minana sa kanya na kanyang ama ay naubos yun mga kapatid. Hallelujah. At doon niya na-realize na babalik ako sa aking mga magulang. No? Hallelujah. Magtindig ako at pumaroon sa aking ama at aking sabihin sa kay ama, nagkasala ako laban sa iyo sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. No? Pagbalik niya mga kapatid, hallelujah. Sabi niya, kasi ang expect niya mga kapatid, no, na pagagalitan siya ng kanyang ama. Sisisihin siya mga kapatid ng kanyang ama. Sabi, ang in-expect ng kanyang ama, sisisihin siya. Sasabihin sa kanya, ano nangyari ba sa yung, yan kasi, yung minanan mo kasi ay winardas mo.
Pero wala tayong mapapasa dito mga kapatid. Ang sabi niya, kasi ang expect niya na pagagalitan siya, sabi niya, tanggapin mo lang ako. Tanggapin mo lang ako tayo. Kung baga, tanggapin mo lang ako tayo. Kahit gawin mo akong kagaya ng inyong mga alila. Pero ano sabi ng kanyang ama mga kapatid? Hallelujah. Sa verse 20, at siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, na tapat samantalang siya ay nasa malayo pa, siya ay natatanawan na niya ang kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya ay hinagkan. Amen? Hallelujah. Ang expect niya mga kapatid, sabi niya, uuwi ako sa aking mga magulang. Ang kaisipan niya, kung hindi ako tanggapin ng aking tatay, sasabihin ko sa kanya, tay, kahit inyo mo akong gawin mo akong alila, tay. Itutulad mo ko sa iyong mga alila, basta tanggapin mo lang ako. Pero hindi yun mga kapatid. Ang expect niya, no? Ang ina-expect niya na gawin sa kanya ng kanyang ama. Sabi ng Bible mga kapatid, sabi ng ating Panginoon sa Bible, sabi niya, malayo pa lang siya. Nandoon na ang kanyang ama. Nakita sa mga kapatid, tuwang-tuwa ang kanyang ama. Nung sa malayo pa lang siya. At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama na dapat samantalang nasa malayo pa siya ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap sa salik at siya ay hinagkan. Wala siyang narinig ni isang pagsisisi doon mga kapatid, hallelujah, nang binanggit ng kanyang ama mga kapatid. At sinabi niya, anak, sinabi niya, ng anak sa kanyang ama, ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Praise God. Natapat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at pangyapat ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong papatayin at inyong magsisikain at mga katuwa sapagkat patay na ang anak kong ito. Ha? Amen. Tayo pala mga kapatid, hallelujah. Doong tayo ay nandoon pa mga kapatid sa putik ng kasalanan. Nandoon pa tayo mga kapatid, hallelujah, sa kasayahan ng sanglibutan mga kapatid, hallelujah. Tayo pala ay patay pala mga kapatid sa harapan yan ng ating Panginoon. Amen? Patay tayo mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon. Pero ang sabi, dapat sinabi ng ama ang kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapat ng kanyang mga paa at kunin ninyong pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsisikain at magkatuwa sapagkat patay na ang anak kong ito.